Ito pinag-uusapan na rin lang natin si Kim. Paano nag-start ang inyong love affair? Ayun. Ano po yan eh, kami pong dalawa ay mga kabit. Si Kim din, pag bad mood siya, minsan sinasabayan ko. Pag bad mood ako, sasabayan din niya ako. Lahat ng tama ko according sa alam mong tama. At doon naglalabasan ang mga, sorry to say, baho nyo. Baho, oo. Hindi ko alam kung naiinggit ba ako dahil hindi ko kaya yung ginagawa niya or naiinis ako dahil wala siyang ginagawa. Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw na ito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. He is known as a good singer, actor, comedian, and entrepreneur. Mga kaibigan, let's all welcome Gerald Napoles! Wow! Grabe naman yung intro. Ito ba Thank totoo? you. Totoo naman po. Thank you. Wow. Ikaw talaga. Ang galing ko na yan. Totoo naman talaga Yes eh, po, di ba? yes po. So Thank happy to see you. I've Ako been rin po. wanting to have you. Actually, pandemic time pa yata I know. Di ba? Remember? Oo. Ang daming ang daming pagbawing naganap sa life. Na busy rin po. I Pasensya know. na. Ang isa pang dream ko talaga, kayong dalawa ni Kim Molina. Nako. Yes, mangyayari yan. Oo, Mangyayari yan. Sana, let me know if you're scared. Kami nang mag-a-adjust ni Joe. Thank you rin po. Diba? Kumusta ka na, Nak? Alam ko you're so busy and I'm so happy kasi for the first time, meron ka ng masasabing launching movie mo. Oo nga. Instant Dad. Nakalimutan ko sabihin. Instant Daddy. Instant Dad. Magugulat sila. Bakit Yes. naging Instant Dad si Gerald? Oo nga eh, bigla. Dito naging instant daddy ako dahil sa movie na to. Actually, tita, tama sinabi mo. Na-realize ko lang na launching film ko to nung press con natin. Press con ng movie mismo. Yes. Kasi ever since, like for example, ang nangyari kasi sa akin, I entered Viva, I think December na eh. November, late November to December of 2019. So ang first grind ko talaga na taon, 2020. So January 2020, Yung kasagsagan ng pandemic. pa-pandemic tayo ng March. Yes, correct. So ang nangyari nun, I think, I don't know if November or October, nag-Viva ako. Salang kami ni Kim kagad ng Ang Babaeng Walang Pakiramdam. Yes. Sinut namin yun. With Direk Darrell Yap. Yun yung Ngongo Yes. and Kim. Tapos nun, supposedly that movie is gonna be presented sa sinihan. So excited kami ni Kim kasi alam namin malakas yung pelikula. Yes. Tapos nag-pandemic. Tapos tuloy-tuloy naman yung movie namin. So hindi ko natansya rin kung ano ba yung kailan ba yung launch kasi nag-pandemic eh. Hindi na natin alam kung may launch pa ba. Maraming nabago, nahinto. Oo, parang importante na lang sa akin. O basta may pelikula. O basta kasama ako sa pelikula. Eh, nag-online. So, hindi ko na alam kung may launch pa ba kasi nag-online na. Parang ganon. But, ayun nga, eto nga, ngayon ko lang na-realize na launching film ko nga to in sa mainstream lalo na. Yes, Yes, kaya nga thank di you. ba? And after the pandemic. After the pandemic. Oo, di ba? Thank you, Viva Films also. Ito uulitin ko, ang tinanong ko sa press con. Je, in this movie, you are portraying the character ng isang ama. But you're not a real hindi ka pa father in reality, di ba? So, paano mo na-justify, paano mo nabigyan ng hustisya yung role? Basically, ang ginawa ko, tita, yung pinakamalapit kasi is yung character ko, naging instant daddy dun sa anak niyang babae. So, parang only daughter siya. Si Mira. Si Mira, only daughter si Mira. Tapos, ako, single father, parang ganon. Tapos, sa totoong buhay ko kasi, single mom yung nanay ko, only child naman ako na anak. Oh. So, binasi ko lang dun kung ano yung gagawin ng nag-iisang magulang sa nag-iisang anak. Kung ito lang yung pagpo-focusan niya ng energy along the way. Tapos, sinali ko na lang yung idea na iwanan ako ng bata, nung bata pa ako, iwanan ako ng baby ng chewing ko. Tagapag-alaga. Yung, hawakan mo muna to. May tatrabawin lang ako. So medyo nasanay ako doon sa idea na yun. Then pangatlo is, medyo nag-coincide din and nag-complement yung idea na instant daddy, yung bigla ka naging tatay.
So ako, pagdating ko sa set, instant daddy rin ako yung, wala, eto na yun. May anak ako sa set. Handang-handa na talaga yung character. Automatic yung, sige, kasi yung role mismo, kinakapa niya yung pagiging tatay niya as the story progress. Ako din naman, kinakapa ako yung gagawin ko with Althea, yung co-actor ko na bata, bilang tatay ko nyari niya, as the shooting progress also. So, well, of course, with the guidance of Direct Chris B. Aquino, of course, Crisanto, and my co-actors. Hindi naman din masyadong naging mahirap for me. Pero of course, medyo naging OC ako kung anong mangyayari. Kasi nga, hindi malapit sa experience masyado. Yes. But of course, nasa plano mo rin naman, kayo ni Kim, ang pagkakaroon ng baby someday. Yes, oo. Naplano na namin yan. Kung batik ba, kung may ano ba. Natawa sila eh. Hindi, naplano na namin, tita. Imposible din na tayo magsisinungaling dito. Imposible hindi. Hindi rin naman kami patwitams ni Kim. Imposible kung nag-live-in kayo ng pandemic, tapos tumagal kayo ng... Madami kasi nag-live-in ng pandemic, tita. 5 taon, di ba? Tapos nagiwalay din. Kasi nagka-discover yan. Yes. Kami, nalagpasan na namin yun. So, syempre, ang next, pag-uusapan na namin yung future na relationship namin. Laging mapag-uusapan. Kaya kami nag-business din ni Kim. Kasi we are actually moving forward. Looking forward. Looking and moving forward and looking beyond the situation as together, as one. So, yung kumbaga, kung ano yung tatahakin namin lang ako, personally, inisip ko na si Kim kasama ko. So, napag-iisipan kasama na siya sa plano. Kasama talaga. na siya sa pangarap, sa plano, sa sitwasyon, lahat. Yes. So, pati yun yung nangyari. So, even yung pag-anak, syempre, pag-uusapan niya, nung nagka-baby tayo, ano ba lagay ng karir natin ngayon? Yan. Kasi syempre, pag nagganyan kayo, nagpamilya kayo, may mahihinto, may magbubuntis. Correct. May mag-aalaga, may mas magsisipag mag-alaga, magtrabaho, something like that. Pero napag-uusapan na po namin, kaya lahat din ng ginagawa namin ngayon is toward the future. Okay. Napapag-usapan na rin lang yung pagkakaroon ng pamilya. Kasi matagal na rin ang relasyon nyo ni Kim. Opo. Diba? So, ano ba talaga ang long-range plan yung dalawa? Siyempre, iniisip is, when will you settle down? Yun parating na, pag sinabing, kahit sabihin na natin, binanggit mo yung live-in, matagal na kayong nagsasama, and yet, parang is getting married also part of the plan? Lahat po napaplano at napag-uusapan, lahat ng plano nadadaanan po eh. It's just that there are things that we have to consider also in our lives, and also binibigyan din namin yung chance ng isa't isa na buksan yung chapter para dun sa isa. Alam mo, yung ilatag para dun sa isa. Yes, correct. Kumbaga, we don't want also na lahat masyadong pinlano. We also want surprises. Yan. We also want moments, yung ganyan. But, in reality, in general also, lahat na pag-uusapan, lahat pinaplano. For now, we are on the verge of getting back in order sa pagiging artista. Kasi, pares kami ni Kim yung 2019 tas nag-pandemic. Especially Kim parang kasi... nahinto. Oo, lahat Nahinto naman sa lahat mundo. Nahinto ang mundo eh. Maski sa ibang mga kapatid natin sa ABS, nahinto ang mundo, iba pang even mga kapatid namin sa theaters, ang pinanggalingan namin, huminto talaga kasi live performance sila eh. So ngayon, bumabawi. Buti na lang, we're still there and meron kami mga ginawa na nung lockdown or nung pandemic na naging hit. Like for example, ang babaeng walang pakiramdam, pinalabas yung pangarap kong Hold Up, may movie. Tapos yung mga videos namin na nag-viral. So at least may ganang tulong din. Oo. At saka in fairness to the both of you, hindi kayo nawalan ng proyekto eh. Yes, Even during the pandemic, tuloy-tuloy pa rin kayong gumagawa ng pelikula. Yes, Oo, tita. hindi nga lang napapalabas sa sinihan. Pero through Viva Max. Yes. Viva Max pa, wala pang Viva 1 at that time, di ba? Sobrang laking pasasalamat kasi, well, good thing also na Viva as a company is very progressive and aggressive at the same time. Sila lang. Mabilis sila magdesisyon. So the moment na nagkaroon ng platform agad sila, kasi nakita nila na yun ang solusyon, especially for pandemic. We are very thankful na nasa Viva kami.
during that time. Yung pandemic, di natin alam kung mangyayari. And we're very thankful also, kami ni Kim, na pinagkakatiwalaan kami ng maraming direktor at maraming produksyon na kung anong kayang gawin namin. I think, mainly po, pinakamalaking parte kung bakit marami kaming naging trabaho ng pandemic is kung ano yung pinapakita namin pag magtatrabaho kami. Kumbaga, Ganon-ganon kayo sa screen ganon at na saka ganon. off-screen, Oo, di ba? parang, Oh. we always treat each project as our last. Parang ganon. Parang, buhos na natin dito. Hindi natin alam kailan next. Parang ganon kami mag-isip ni Kim eh. So, kaya meron siguro na, hindi, sila Jay, ano yan, reliable. Mga ganyan, si Jay. Si Kim, reliable actress yan. Parang ganon. Ito, pinag-uusapan na rin lang natin si Kim. Curious ako, paano nag-start ang inyong love affair? Ayun. Ano po yan eh, kami pong dalawa ay mga kabet. Joke. Binigyan ng kontrobersiya. Hindi po. Yan ang title ko. Oh, yun, kabet. Hindi, ano po, gawin nyo na lang teaser. Clickbait. Teaser. Oh, clickbait. Oh. Hindi, ano po, kasama kami sa Rock of Ages, yung musical, blockbuster musical. Tapos, pumasok si Kim bilang alternate ni Aisel Santos. Sa second run na. Kasi kailangan na, lumaki na yung play. Pero original ka eh, nandun ka pa rin sa part 1. Kami ni Pepe. Yes, Original kami ni Pepe Herrera. Lumaki yung production, dumami yung show, hindi kaya ng si Aisel lang yung gaganap. Or hindi kaya ng, kung may alternate man, hindi kaya ng dalawa lang. So nagkaroon ng pangatlo, 4 na alternate, something like that. Pagpasok ni Kim, siyempre napansin ko na kagad, sino to? Parang bago. Tapos batang Saudi, hindi sanay makihelo-bilo sa amin. Ako naman, Kolokoy. Iba yung kultura na Iba yung kinalakan kultura, niya. oo, iba talaga. Yes. Pero magaling. Pagbuka ng bunganga, sabi ko, Bunganga talaga, hindi bibig. wala, bunganga talaga. May amplifier, tita. Pagbuka ng bunganga ni Kim, sabi ko, grabe, bagay sa kanyang role. Tapos noon, nagkasundo, kalug din si Kim eh. Sobrang lokaret din. So kaya, lagi kami magkasama. Nag-develop yung relasyon namin into landian hanggang sa naging mag-best friend kami secretly. Pag may kailangan ako, instead the usual barkada yung ite-text ko, si Kim na kagad, na, saan ka? Pwede mo ba akong samahan sa ganito? Nasiraan ako ng kotse sa Nuvali, ang sumundo si Kim. Oh. Ganong level. Oo. Pero hindi pa kayo hindi pa kami, oo. Hindi pa pero kayo malandi na kami nun. naglalandian na kayong dalawa. Ganon. Okay. Pero hindi This pa was kami, what year? 2018. 18. Okay. 18, oo. Okay. Tapos, ayun, even during, nung binigay sa kanya yung big projects niya like Momol Nights. Yun ang una niya. Yun yung una niya na pelikula talaga. Yes, And the big break talaga. So, ang nangyari, even there, tapos nung binigay sa kanya yung Jowa-Ball, pinabasa niya yung script sa akin, pagkakita ko, sinabi ko sa kanya, you have a hit. Gumanon ako. Sabi niya, uy, nakakilabot ka. Ano siya? Sabi ko, hindi, basta. Hindi ako nang huhula Tinitignan ko lang, sabi ko, hindi ako nang hula. So, binasa mo rin yung script? Binasa ko yung script. Tapos alam ko yung lakas ng Vincentiments. Alam ko yung virality na ginawa niya dun sa Vincentiments. Alam ko na up and coming si Kim dahil may kadenang ginto at may Momol Nights. Sabi ko, the formula is complete. Blockbuster. Automatic. True enough. Blockbuster. 2019. So, yes. I'm just telling the stories because from the simplest moments na magsama lang kami sa rehearsal hanggang sa naging blockbuster Princess si Kim na magkasama na kami na pagdaanan na namin lahat. Hanggang sa nag-pandemic, wala kaming magawa. Walang shoot masyado noon, walang taping, nagba-vlog lang kami. Walang work. May mga kaibigan na lumalapit, hindi namin matulungan din. May mga kaibigang yumao. So, lahat yun magkasama kami ni Kim. Kailan kayo officially naging mag-on? Ayan, naging officially kami mag-on nung, I think during Jowa-Ball. Jowa-Ball na, hindi pa during the time ng Rock of Ages? Hindi pa po. Maarte kasi kami. Kala Kala mo magaganda. hindi. So, ibig sabihin, matagal-tagal din, ha? Opo. Oo. Kasi parang, more than a year. Yung first 3 years kasi namin, nauna ako kay Kim, pumasok sa showbiz. Tapos si Kim, nakikita na, pinigyan na ng role ni Direk Noel Naval. So, TV siya nagsimula eh. TV, oo. Tapos
pasok na siya dun sa Till I Met You ba yun? Yata, nila Nadine, Lustre, and James dati. So pares kami nagiging artista. And we know that we have to focus on becoming our own celebrities. Because yun yung, ganun yung sistema eh. So we don't want to parang announce na naglalandian kami because we want to maximize also what's gonna happen to our career and to our personal lives. But meron kaming mutual understanding. Pero yung sinasabi mo naglalandian na kayo, ano lang, walang seryoso, walang commitment at hindi pa kayo. At hindi pa kami. Hindi pa kayo, magkaibigan lang, parang the best of friends. Ang Yeah, the tulingan best niyo. of friends. But we are aware that we have a romantic May mutual relationship. May understanding na understanding kayo. kami. Okay. Tapos parang hindi rin namin makapakawalan yung isa't isa. It's just that inaayon lang din namin sa lapag ng trabaho at ng career during that time. And then afterwards, ayun na, yung parang after 3 years din, ano na kami, or 4 years, na parang nag-away pa nga kami, parang gano'n na parang, ano ba to? Ano na bang gagawin natin? Ilang taon na actually, ako yung napagalitan ni Kim nun. Tama naman siya. So, tapos ayun na, nag-ano na kami. Napagalitan in what way? Na parang, Parang inaantay ka. parang gano'n, inaantay ako. Tapos ako naman, bumubuelo naman ako. Hindi ko naman sinasabing ayoko. Yung madaming komplikasyon sa isa't isa. Tapos ayun na, nagkasundo kami noon, naalala ko sa kotse. Official date. Okay, official date 22. I think that's 2022 July na? 22. July 22, 22, 2019. 2019. July 22, Or 2019. 2018, something like No, that. 2019 doable eh. Yes. Oo, Yeah, parang diba? ganon. So, 2018 Hindi kayo ko na maalala. 2018 kayo nagkasama Hindi sa... kasi walang bilang yung pandemic sa akin. Hindi ko nga alam. Ilang taon ba yung pandemic? 3? Almost. Oo. 2020 to 2022. Yes. Diba? actually 21, 22 medyo okay Yes, na. oo. Okay na. Kasi during 2017, we're hanging out together. So ngayon, pang alam ng tao, we've been together for how Why many years? 2017, 2018 kayo nagkasama? So magkakilala na kayo as early as 2017? 2017 po siya pumasok ng Rock of Ages. Okay. Alright. So during that moment, ang alam ng tao, like si Kim din na-explain niya ang alam nyo 9 years kami, di ba? Pero officially ganito kaming years. Kasi yung first 4 years or 3 years namin, na hindi namin nabilang na kasi ang gulo-gulo nun, yun yung landian portion. So ito yung na-enjoy nyo lang. Na-enjoy lang being namin. together, okay. Tapos ng being together, after being together, in the middle of being together, we decided to live with each other. Pandemic naman, hindi rin naman mabilang. Lumipas yung 2 taon ng pandemic, feeling ko 1 taon lang yung lumipas. So ganun, medyo ganun. But nonetheless, magkasama kami all throughout. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Basta ang kulang na lang sa inyo, ipaging instant dad mo. Instant dad at ko. saka yung Instant mommy siya. Yung ano, at saka yung kasal of Yung course. kasal, Kasal muna before the instant dad, 'di ba? So yun na lang yung kulang. Yun na lang. Pero in terms of ano talaga, ang yung dalawa is naka-focus kayo para sa isa't isa and to stay together forever. Yes. Yun naman ang ano noon eh, 'di ba? Yes. Kaya nga ay lahat ng plano nyo, magkasama na kayo na nagpaplano for the future. Hirap na rin humanap ng katapat. Parang natapat-tapat lang yan. Natapat ako kay Kim, natapat din siya sa akin eh. So, hirap na rin kumanap Was ng it katapat. love at first sight sa inyong dalawa? Hindi. Alam Hindi? niya yun. Alam ko rin yun. Taken ka na ba nung pumasok siya or single ka? Pares kaming galing sa breakup. Okay. So, kaya merong magulong first years. Siyempre medyo ganun pa yun Oo, eh. hindi mo- Unstable pa. Unstable pa. Oo. Nandun yung galing ka sa hindi ka ready siguro. Andun din yung I wanna maximize being single. Andun din yung pero hindi ko siya ma-let go kasi best friend ko na si Kim. Correct. Siya rin, best friend ko na si Gerald. So, nanggaling kami sa ganun na kaya medyo yung first 3 years So, namin. na-develop na-develop talaga. Na-develop Ang maganda kasi sa amin, tita, na-develop yung friendship. Yung foundation Yung yung strong. foundation. Oo. Yung friendship, pag nauna na-develop yun, makakapag-adjust ka sa lahat ng ugali. Kasi kung di kayo magkaibigan, hindi ka ready mag-adjust sa ugali ng katapat mo. Oo, dahil magkaiba kayo eh, di ba? Ayaw pala kitang kaibigan. Di ba ganun tayo minsan? Discoveries. Anong na-discover nyo sa isa't isa? Especially nung nagsasama na kayo. Na-discover ko, tita, na sanay akong mag-isa. Oh, what do you mean? So, nung nagkaroon kami, nung nag-live-in kami ni Kim,
Siyempre, maraming bumabagabag sa utak natin, sa puso natin, ang dami nating concern, issues sa sarili, sa pandemic, sa pamilya, sa career, nabitin yung career na ganyan, ganyan. So, only child ako ng single parent ko. Tapos hindi ko nakita yung nanay ko for a long time kasi nagtatrabaho siya sa Cavite. Ako naman nag-aaral, nakikipagsapalaran sa Maynila. Lahat ng problema ko sinolve ko mag-isa. Umabot ako sa artista na ako, nalaman lang ng nanay ko dahil nakita niya ako sa TV. Pero hindi niya alam na tinataha ko yung landas ng pag-aartista. Ganun nang nangyari. Kasi lahat po sinolve ko mag-isa. Nalaman ko, nung magkasama kami ni Kim, nagganon pala ako, klaseng tao. Kaya nagkaroon kami ng konting bali-taktakan nung nandoon kami sa relasyon Doon nag-set in ang conflict, di ba? Conflict na parang gusto kong angkinin lahat ng problema. Tapos gusto kong isolve lahat ng problema. Pati yung problema niya, pati yung problema ng nanay ko, pati kasi pandemic, pati yung problema ko. Tapos gusto kong kim-kimin lahat, ayoko mag-share, ayoko mag-ano. Napansin ko na may ganun akong ugali for a long time. Hanggang sinabi ni Kim na, andito na ako, Jay, Kung meron ka ng mapagsasabihan, meron ng tutulong. May katuwang ka na. May katuwang ka na. Andito na ako, Jay. Wag mo akong Itchapwera. Wag mo ako ilayo. Hindi ako nanghihimasok, pero andito na ako. Yun. Galing. May ganun na-discover ko yun sa sarili ko. Na nagpapasalamat ako kasi napag-uusapan namin ni Kim. Hindi kasi napag-uusapan Pwede kasi yan. siyang bumitaw Pwede o siyang ikaw. bumitaw. Ako, Either of you eh. Lalo na nung pandemic, tita. Oo, di ba? Parang ang Doon daling talaga bumitaw. di ba? Doon talaga nasubok ng gusto. Totoo. Lahat ng relasyon. Anong na-discover mo naman kay Kim? Na-discover ko kay Kim na burara siya. Ala ka. Kim, galing sa kanya yan, ha? Alam naman niya yun. Na-discover ko kay Kim na... Bukod sa pagiging burara. Na-discover ko kay Kim na yung pagiging loving niya is a regular thing. Hindi siya ini-effort ni Kim. Natural. Natural siyang lovable. Natural siyang adorable, lovable, caring. Yung iba kasi there are certain moments na Okay. caring siya. Oh, I appreciate you. When times like this, I appreciate you. Di ba may ganun tayo? Right, Sa kanya walang times like this. All the time. Consistent siya. Consistent. All the time. So parang sa tingin ko din sa isang tao na kagaya ko na lumaki mag-isa, walang kapatid. Para makuha ka ng ganung katuwang sa buhay kasama mo, parang naka-jackpot ka naman ng mag-aalaga sa'yo na hindi ka sanay magkaroon ng ganung pag-aalaga buong buhay mo. Dahil wala naman akong kapatid, di ba? Yes. So, yun yung na-discover ko kay Kim. Kumusta si Je when you were a kid? Okay po. Nung bata ako, mataba ako eh. Totoo yun. Botsyog ako nung bata ko. Oo. Botsyog. Kaya marami akong stretch marks. Okay. Tapos po nun, single parent yung mom ko. Pero okay kami ng tatay ko. Yung tatay ko may pamilya siya ngayon. Shout out kay Papa Nestor, nasa Cavite. Tita Reby, ang aking stepmom doon at mga kapatid ko. Sa Tondo ko lumaki. Saan sa Tondo? Sa may Kagitingan. Kagitingan Lacandula, malapit sa may Tondo Church. Tapos nun sa Tondo, nakatira uso kasi extended family sa isang bahay. Lola ko, lolo ko, tito ko, mama ko. Uso naman yan eh. Uso naman yan. Oo. Typical na buhay sa Tondo. Ganyan yung kinalakihan ko. Nakapag-aral ako sa pribadong paaralan sa Holy Child Catholic School because of my tita. Nagtatrabaho sa Japan at resident na sa Japan. So tumutulong sa'yo? Tumutulong. Okay. But then eventually, nung hindi na kayang tumulong, nag-public school na ako. Tapos nag-college ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. Oh, wow. Pero hindi ako nakagraduate. Hindi ka nag-graduate. Anong kinuha mo doon? Chemical engineering. Sayang. Sayang. Hanggang what year? 2 years. Oh. 2 years. Yun nga kasi na-realize ko, kaya ko ba tapusin to? Kaya naman. Kaya kung gugustuhin Kaya na mo. kung gugustuhin. Babalansihin mo lang. But during that time din, dun pumasok yung theater. Tapos, during that time kasi, ang hirap balansehin ng kumita ng pera, tapos chemical engineering yung kurso. Yes. Ang hirap nung chemical engineering, yung demand ng chemical engineering Kailang sa matalino ka estudyante. doon. Oo. Tapos, ang hirap ng demand na ako mismo yung nagtatrabaho para Parang magkabaon working ako. student. Yes. So sabi ko, kailangan kong mamili, which is typical na nangyayari rin naman sa mga kababayan natin. And then after that, doon ako nag-theater, nakasama ako sa touring company na nagpapalabas sa mga school. Paano ka napasok sa teatro?
Si Ethel Rocha, may kusmalang ito, may teacher from Florentino Torres High School. English teacher ko siya. Gusto mo bang pumasok? Sabi sa akin, kasi dancer ako, tita. Pamilya ako ng dancer. Okay. Ang tita ko ay Dinah Staff Dolls. Oh. From Dinah Dancers, di ba? Ang tito ko dancer, lolo't lola ko dancer. Dancer kami. Tapos sabi ng teacher ko sa high school, kailangan namin ng dancer sa isang musical play. Yung musical play na to, ang producer si Ernie Garcia. Yung aktor. Yung aktor na si Ernie Garcia. Yes. Tapos nasama ako doon, naging kaibigan ko silang lahat. And then cut to, nabibigyan ako ng role. Cut to, nakasama ko si Arnold Reyes sa play. Sabi ni Arnold Reyes, may future ka, mag-audition ka sa malalaking kumpanya ng teatro. So nag-audition ako sa UP, natanggap ako. Nag-audition ako sa Tanghalang Pilipino sa CCP, natanggap ako. Nag-audition ako sa Repertory Philippines, natanggap ako. Wow. Sa PETA. Sa PETA, natanggap ako sa Gantimpala. So lahat na daanan ko. Galing. Lumawak yung network ko. Oo. Tapos, doon ko naging passion yung first love Acting. ko, dancing. Pero yung acting, may iba siyang Dating. Sabi ko, meron siyang binibigay sa akin na Kakaiba, na parang mas malalim ka ako. I'm not saying mababaw yung dancing, but yung acting kasi, you're portraying lives eh. Sabi ko, parang ang saya. Iba karakter ko ngayon. Next project, iba naman yung karakter ko. Sa next project, mayaman ako. Next project, mahirap ako. Yung mga ganon, di ba? Hanggang sa naging passion ko siya, nagtuloy-tuloy na. Nagkaroon ako ng magandang karir sa teatro. Nabigyan ako, tuloy-tuloy yun. Tapos lagi kong pinapangarap, one project at a time, maglilid ako. Hanggang sa, lumalabas na ako sa independent film. Lumalabas na, nag-audition pa ako sa Cinemalaya Film Festival, mga ganyan. Hanggang sa, meron akong play, remake po ng Magsimula Ka with Shara Soto. Yes. Oo. During that time, nanood ang buong Tuviera family. Yes. Oo. And then, yun yung first comedic role ko sa play. Tawa ng tawa, even doon ko nakilala si Ate Shawi. Hindi pa ako artista. So, sobrang tuwa na Ate Shawi, tumatawag siya sa phone ko, through Shara, of course. Jeg, sabi ni Shara, Jeg, gusto ko daw maka-dinner ni Ate Shawi, okay ka lang daw ba? Sabi ko, oo naman. Sabi ko, libre ba? May ganyan pa ako. Kasi wala akong pera. Sabi ko, oo naman, libre. Siyempre, Sharang Cuneta yun eh. Tapos, ayun, during that time, in-offera na ako ng APT to be one of their first artists. Yes. Sa kakagawa pa lang na... Kasama mo si Marian Rivera. Wala pa si Marian, wala pa si tita. Marian. So, ikaw una. Ang nandun pa lang ako, Julia Clarete, Andrea Del Rosario. Andrea Torres. Ay, Torres, I'm sorry. Oo, Andrea Torres. Kami pa lang, wala pang Marian. So kami yung una. Bagong gawa pa lang yung All Access, yung AAA, All Access to Artists. So doon ako nagsimula. Kaya most of the projects that I've had, Puro tape at APT. GMA. Oo, tsaka Nung APT. lumalaki na, nagiging artista na talaga ako. Okay. And then, but for movies, I can appear anywhere. Kaya nung nakilala ko si Coco, even before Provinciano, sa pelikula nila ni Tony Gonzaga. And then, the rest is history. Ayun na, of course, lumipat na ako sa Viva, natapos yung kontrata ko sa APT, nag-Viva na ako, and then ngayon, nandito ako. Balikan ko lang, kasi sabi mo, only child ka lang, and then you were raised by your single mom. Yes po. Sa tulong lang ng mga auntie mo, di ba? Hindi ka pa ipinapanganak nung maghiwalay ang parents mo? I believe so. Or pagkapanganak sa akin, naghiwalay sila. Baka ako yung mitya ng paghiwalay nila. Pagkakita sa akin siguro ng tatay ko, hiwalay na tayo. Alam mo, maghiwalay na lang tayo. Magkaibigan na lang tayo. Hindi magwa-workout to, kita mo? Baka gumanon. Okay. So, in other words, hindi mo kinagisnan ang tatay mo? Hindi po. Kailan ka, sinong nag-reach out sa inyo ng tatay mo? Siya naman po. Ilang taon ka na nun? Mula bata po ako, mula 2 years old ako, nakikita ko na, kasi seaman yung tatay ko. So wala siya ng 6 months, pero pag nandito siya sa Pinas, dadalawin niya ako. So nakikita ko po, minsan lalabas kami ng tatay ko. Tapos as early as 4 years old, kasi 4 years old, nagsinututuran na ako ng nanay ko eh. Bago pa ako pumasok ng kindergarten. So, nung nakita niyang nanay ko na nakakaintindi na ako, marunong na ako, may marunong na mag-ABCD, nakakapagsulat na ng pangalan, and explain na niya sa akin na hiwalay sila ng papa ko
At wag na wag ako magtatanim ng galit sa tatay ko. Dahil kung ano yung problema nila, labas ako doon. Galing, oo. So, yun yung... Kaya never akong nagalit noon sa tatay ko. Sa father mo. Or O nag-question kung nag-question. bakit, oo. Never akong naghangad ng kompletong pamilya. Kasi parang na-orient ako na maayos na okay lang magkaiwalay kami. Iba rin yun eh. Hindi naman natin mapipilit kung hindi talaga magkakabalikan eh. At saka hindi ka in-stop ng mom mo na magkaroon kayo ng relasyon ng tatay mo. Yes, opo. Diba? Hindi, never. So, wala kang resentment at all Wala sa po. tatay mo? Wala naman po. At hindi ka nagtanim ng sama ng loob sa kanya? Hindi. Maganda na rin siguro na nasimulan yun, bata pa lang ako. Okay, so ikaw bali ang lumalabas na panganay? Ako po. Niyang anak, oo. Panganay niya. So yung younger half-siblings mo, ilan? Dalawa po. Dalawang lalaki din. 2 boys. So ikaw talaga ang kuya-kuyahan? Ako po talaga. How close are you to your younger brothers? Well, ngayon hindi po kami nakakapagsama. Siguro kasi age gap din. Matanda ako sa kanila ng around 20 years eh. Ang laki ng gap. Laking gap. Siguro 17, 15 to 20 years. Okay. So, tapos, so hindi ko siguro, okay kami. Pag magkasama kami, okay naman kami. Pero we never really, like, tara, san kayo? Ganon. Kasi nga, iba yung, sa ganito, 40 na ako, tita. Iba na yung ginagawa ko sa buhay ko ngayon. Akala ko 20 years old ka lang. Yun nga rin eh. Akala ko din, pagising ko. Pero nung nakapagkape ako, 40 na pala ako. And life begins at 40. Naniniwala ka ba doon? Opo. Kasi ngayon, lahat ng ginagawa ko is totally different from what I was thinking when I was 23, 21, 22. So iba na rin kasi yung disposition pag 40 na. Kaya ganun yung nangyayari. 30 years old ka na nang humiwalay ka sa mother mo. 28. 28, oo. 28. Almost 30, di ba? Oo. When you were 28 at gusto mo nang magdesisyon na mag-solo, paano mo ito brinig sa nanay mo? Siyempre, it was so hard on the part of your mom. Kasi pag isang anak ka lang, mag-isa lang yung magulang mo, di ba? Nanay mo, di ba? Tapos iiwanan mo pa. Totoo. So how did your mom take it? During that time po, my mom is working with her close friend. So, stay in siya doon sa Cavite. Okay. Magkalayo na rin pala kayo. Kalayo na. Kasi sari-sari yung hassle. Nakikita kami, pupunta kami doon, pupunta siya sa akin. Pero, ang kailangan kong humiwalay at magpaalam sa lolo't lola ko during that time. Because sa kanila ako, bahay nila yun eh. Okay. Doon ako lumaki. Oo, doon ako lumaki talaga sa bahay nila. So, during that time, it was a decision that I have to just let it out ng wala lang. Binitawan ko lang na, nanay, tatay, lilipat na ako next week. Doon na ako sa QC, sa Quezon City. Para malapit sa trabaho. Para malapit sa trabaho. Yes. Pag sinabi malapit sa trabaho, para sa amin sa Tondo, automatic maiintindihan naman nila yon. Pero kay Kim sa loob-loob, syempre parang saka lang magdodon in yung, yung apo kong matagal ko nang kasama, ihiwalay na kasi matanda na siya. So, umiwalay ako doon. Umiyak yung lola ko, syempre, kasi hindi siya sanay. Naghahakot ako ng gamit. Ako naman, half and half. Malungkot ako, pero masaya ako. Excited ka at the same time. Excited talaga ako at the same time. Because, of course, I can do, not really whatever I want, but all the things that independently. Oo, independently, kayang-kaya kong gawin. So, nagbunga rin naman yun kasi during that moment, pag alis ko dun sa bahay na yun, at saka mas malapit ako sa trabaho, Quezon City. Oo naman. Rat-rat talaga ako sa trabaho. Ang laki ng savings mo in terms of traffic, yung oras, di ba? Lahat automatic. So, ganyan yung nangyari nun. So, how often do you see your folks? Yung mga lolo't lola mo? Wala na po sila pareho. Sayang nga po kasi nauna yung lolo ko, tapos sumunod lola. Naabutan ba nila hindi nila naabutan Sunday Pinasaya yata eh. Hindi nila naabutan yung Sunday Pinasaya. Pero naabutan nila na lumabas na ako nag-guest ako sa pelikula ni ganito, nag-guest ako sa kay Coco. Sa Coco, yung ganyan. Naabutan nila ako, tapos pinagmamalaki na nila ako. Pero hindi na nila inabutan yung present, yung household name. Yes, kahit pa paano household name. Gerald Napoles. Uy, si Gerald Napoles. Yes. Yun, di nila naabutan. Na-imagine ko lang what might have been, kasi yung tita ko rin naman nasa showbiz during that time, nung dancer kasi siya.
So, na-imagine ko lang kung gaano sila ka-proud ngayon kung nandito sila. But I bet they're really proud. How about your dad at saka your mother mo? Okay naman po sila. Yung tatay ko, nandun sa Cavite ngayon. Hello, Papa. Nandun siya. Tapos, okay naman kami. Minsan pupunta kami doon. Pupunta ako doon. Mag-hi. Tapos, si mama ko naman. Cavite rin ang mama mo, ha? Si Diba? mama ko nasa Tondo na. Bumalik siya rin bumalik. Kasi nung nagtatrabaho siya nun, tapos nung medyo kaya ko na siyang suportahan. Ma, huwag ka na magtrabaho. Doon ka na lang. So, Saan mo ba bumalik gusto? na siya sa bahay. Doon na siya sa Tondo. Ayun, oo. Tapos, okay naman. Ganun pa din kami ng nanay ko. Makulit din nanay ko eh. Lokaret yun eh. Matutuwa kayo. Pero pag maraming tao, tahimik lang yun. Pero pag kayo lang, doon ko nakuha yung pagiging komedyante ko. Pag sinasabi kasing komedyante, usually in real life talagang seryoso kayong tao, di ba? Opo. Ikaw by nature talaga palabiro ka, komedyante ka talaga. But was there a time na umiyak ka? At anong bagay ang nagpaiyak sa iyo? Madalas iyakin ako eh. Iyakin talaga ako, tsaka sa totoo lang, komedyante ako because the situation calls for it. Pero pag ako, like for example sa gym, never akong nakausap sa gym. Nakausap lang ako ng idol, ganyan, or brother, pagkakilala ko, ganyan, chichika ako. Pero ang goal ko, pag pumasok ako ng gym, mag-gym lang ako, aalis na ako. So, ganun talaga ako. Hindi talaga may pagka-loner ka rin pala. Kasi nga, only child. Only yes. Sanay ako ng, sanay ako ng, kampante ako sa mag-isa lang ako. So, yun. Tapos kaya ngayon nga po, yung kwento ko kanina, minsan umiiyak ako, mag-isa lang rin ako. Pag mabigat yung problema, malala, umiiyak ako, mag-isa lang ako. Marami akong, iyak dati. For example, umiiyak ako ng mga heartbreaks ko. Hindi natin maiwasan yan. Yung mga dramatic moments natin sa banyo habang yung shower tumutulo. Umiiyak ka, wow! Sabi ko. Sino sa mga ex-girlfriends mo ang iniyakan mo? Hindi naman lahat. Pero yung pag matagal, pag lumagpas ng 1 taon, automatic, iiyakan ko yan. Kasi nag-invest ka na ng Invest emosyon ka, doon. 1 taon eh. 1 taon yun. Iba yung year eh. Nag-happy anniversary ka na doon. Tapos na yung monthsary eh. Umabot ka na sa happy anniversary. Yee! May ganyan na. Yun, umiyak ako sa ganon. Tapos yung frustrations ko sa buhay ko. Kasi umabot ako sa gusto ko mag-aral. Kasi honor student ako. Graduate ako ng first honorable mention nung high school. Tapos, nag-chemical engineering ako. Kaya ko siyang tapusin nung college. Pero hindi ko kaya kasi umabot wala talaga kaming pera ng nanay ko. May instance, yung nanay ko gumising po. Kumakwento ko lang to, maganda tong pangyayaring to. Gumising ako, papasok na ako nung college. Ginising ko yung nanay ko, natutulog siya. Pag sabi ko, mama, anak, tapos nalimpungatan siya, umupo siya sa sahig. Kasi ganito yung hinigaan ko, tapos sahig yung nanay ko sa kwarto. Sabi ng nanay ko, anong meron ako? Baon, ma. Kasi alis na ako, pasok na ako. Oo pala. Tapos, ganyan siya. Kuha siya sa tokador. Wala siya makuha. Kuha siya sa bag. Suminto siya. 5 seconds. Ano naalala ko? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, wala akong pera na. Gumanon siya. Tapos sabi ko, hindi, okay lang. Okay lang, ma, walang problema. Ako na bahala. Labas ako. Doon sa labas namin may nauutangan doon. May nauutangan. Tindahan ba? Tindahan, nauutangan. Sabi ko, Ate Cora, pautang naman, Ate Cora. Kasi walang barya si mama. Ayaw kay pahiya nanay ko eh. Siyempre, hindi mo papahiya nanay mo, walang pera. Walang barya si mama eh. Bigay ka na lang mamaya. Magkano ba? Pamasahe lang ho. Kasi okay naman ako eh. Wala rin akong barya, ganyan. Sige. 20 pesos, pinutang ako. Kasya na yung papasok. Pagdating ko sa eskwelahan, okay na ako. Hindi ako kakain. Alam ko nang hindi ako kakain. Wala akong vacant period. Chichika lang ako, chichika. At 4 na araw na siya nangyayari kasi wala pa rin trabaho yung nanay ko. Si Ate Cora. Nangungutang ka na naman. Wala na naman barya nanay mo. Hindi, kasi, naubos ko kasi yung bigay ni mama na allowance. Para hindi mo pa yan nanay ko. Tapos gagawin ko.
Ang ginawa ko noon, pagdating ko sa eskwelahan, lahat ng kaklase ko, pautang naman piso. Pautang naman piso. 45 yung kaklase ko, 45 pesos yun. Oo, diba? Pag uwi ko sa bahay, Tekora, 40 pesos. may Nabayaran ko. 5 pesos May ka 5 pa. pesos pa ako. Diba? Ang piso kasi, tita, pag inutang mo, hindi kasi singilin. Yes. So, sorry dun sa mga klase ko kung nabudol ko kayo sa halagang piso, pero maraming salamat. Ngayon may nakukwento ko. Mambubudol ka na rin pala as early as high school ba, college na? College ako nun. College na, ha? High school. College ako. Fourth year yata to, or first year college. Basta ganun. Pero naalala ko yun, kaya may diskarte akong sarili. Kaya sinasabi ko, tita, na ako talaga yung nagsusolve ng sarili kong problem. Nakaka-survive ka. Nakaka-survive ako. So yun, kaya yung nanay ko ngayon, it's my time na parang, hindi, huwag ka na magtrabaho, ma. Marami tayong buo. Ang galing. Marami naman tayong buo. Oo. Yan naman. How often do you see your mother? Siguro sa isang buwan, 3, 2 beses, ganun. Oo. Kasi pag busy, syempre yung buong linggo, hindi ko maalat na. Pero pag nalibre na, ma, puntahan kita, daan ako sa Tondo yun. Kasi ako yung may sasakyan. Tapos labas tayo. Nanay ko simple. Pag pinilan mo siya ng mahal, pagagalitan ka niya. Kasi halimbawa, hindi ko siya mabilan ng iPhone. Ang ugali ng nanay ko, sabi niya, kung bibilan mo ako ng 50,000 na cellphone, 15,000 lang yung dyan ang magagamit ko sa features niyan. Yung 15,000 lang, yung tawag, text, Facebook. Correct. Yung 30,000 yan, yung mga kung ano-ano pang gamit features, niyan, hindi ko na magagamit yun, kaya wag mo akong bibilan. Yan naman, swerte ko doon. Swerte ko sa nanay ko. Diba? Tipid. Kanina, tinanong kita na sino man sa mga ex-girlfriends mo ang iniyakan mo. Dito ba kay Kim? Kasi ito ang pinakamatagal mo nakarelasyon. Opo. So far, di ba? Umiyak ka na ba kay Kim? Opo, nag-break na kami niyan eh. Oh, Nag-break na kami ni Kim. talaga? Kailan ito nangyari? Rock of Ages. Nag-show kami, nag-break kami. 2017, 2018 yata, hindi ko na maalala rin eh. Bakit kayo nauwi sa breakup? Kasi ako din tita, parang... Hindi, tika muna. Kasi sabi mo, naging mag-on kayo, 2019 na. Pero parang yung 2018 tita, yung parang mutual understanding. Yung ihinto na natin to, may ganyan. Okay. So we consider it as breakup. Okay. Diba? Hinto na natin to. Tapos, Gaano ka ito katagal? 3 months lang yata o 2 months lang yata. So bakit kami kayo na uli. bakit kayo nagkabalikan? Anong na-realize nyo sa isa't isa? Ako na-realize ko, hinahanap ko na siya. Hindi na ako sanay na hindi Wala siya yung siya. una ko iti-text. Kailangan siya yung una Pero kong nakatagal ka hanapin. ng 2 months or 3 months? Nakatagal kayo na walang communication at all? Tinatry namin, walang communication at all. Pero pag tinry niya maging friends, nang ganong 2 months lang, ganun, papunta uling balikan yun. Ganyan nangyari. Pero syempre, iyakan kami. Naiyak din ako nun. Umiyak ako kasi, tapos na-realize ko kasi yung, mahal niya ako. Tapos parang mahal ko rin siya. So parang, bihira to Bihira to, siya lang yung hahanapin. Ano ba yan? Kasi nasanay na kayo sa isa't isa, di ba? Biruin mo, pag magliligaw na naman ako ng bago, mag-a-adjust na naman ng bago, papakitang gilas na naman ako. Bubudulin ko na naman, kunyari, napakaganda ng ugali ko. Tapos pagdating ng 6 na buwan, lalabas yung totoong ugali, mag-a-adjust na naman kami. Itong si Kim nakapag-adjust na eh. Ako din nakapag-adjust na ako eh. Sige, balikan na lang kami. So ikaw ang gumawa ng first move? Parehas kami, parang sabay, tita eh. Parang yung hinahanap pala ang isa't isa? Oo, parang nagkita na lang kami bigla eh. So, nung magkabalikan kayo, after 2 or 3 months? Yun na yung parang automatic parang everything na mangyayari sa amin parte na yung isa't isa. Yun na, tapos pandemic happened. Kaya kami nag-live-in because of pandemic. Okay. During the pandemic, kasi matagal-tagal din yun, almost 3 years, di ba? Discoveries. Kasi iba yun eh. Kasi most of the time, wala kayong trabaho, nasa bahay lang kayo, you were doing other things, pero hindi ganun ka-busy, di ba? So, ano ang na-discover nyo sa isa? Bakit hindi kayo hindi kayo nagkasawaan? Kasi minsan di ba, minsan may hinahanap ka. Tapos yung pagiging bugnutin, minsan nangyayari yun, di ba? Ang dami nagkaroon ng mental illness because of the pandemic, di ba? So,
wala kayong, hindi kayo nagkasawaan, hindi kayo nagkainisan? Dami naming away noon, pandemic. Dami naming away noon. Imposible, hindi na ako magsisinungaling diyan. Siya rin naman. Kasi nag-live-in po kami pa pandemic. Tapos, magkakadiscover yan kayo ng ugali nyo, bawal lumabas. So, walang hinga. Yung nadidescribe. Kasi iba yung nag-live-in kayo, tapos hindi pandemic, may hinga eh. Ito, bawal lumabas, uhulihin ka eh. Sabi ko, kaya ang lala talaga yung meron kang, inanto ganyan talaga kami. Meron kaming buti na lang, inuupahan namin bahay, 3 floor. So, minsan sa baba lang ako. Tapos may iinis ako na, si Kim, lumaki kasi siya sa Saudi. Saudi, yes, oo. Sa Saudi, mahigpit ang kultura. Yes. Pinoy siya, so nasa loob lang sila ng compound. So sanay si Kim, nasa bahay lang siya. Ako, sanay na lumalabas, batang tundo ako, gala, discarding sarili, mag-isa lang ako, pag nabore ako, labas. Automatic. Nung pandemic, nakakita ko si Kim, relax. Buong araw, nasa kama, naiinis ako. Hindi ko alam kung naiinggit ba ako dahil hindi ko kaya yung ginagawa niya or naiinis ako dahil wala siyang ginagawa or ako na talaga yung may problema dahil naghahanap ako ng pag-active ako, kailangan active ka din. Alright. Yan yung mga simula ng namin, may konting papapansin na ako, may dabog-dabog na ako niya. Ba't may ulo mo? May ganyan na. Tapos ang daming si Kim din, pag bad mood siya, minsan sinasabayan ko. Pag bad mood ako, sasabayan din niya ako. Ay, delikado yun. Delikado kasi nga, nadidiscover niyo pa lang isa't isa. Kumbaga, kung early stage po nung pagli-live-in nyo, ang importante pa lang sa inyo yung sarili nyo. Early stage lahat ng tama according sa alam mong tama. At doon naglalabasan ang mga, sorry to say, baho nyo. Baho, oo. di ba? Oo. Siyempre, ang importante sarili mo. Ang tama, lagi sarili mo. Hanggang sa in the middle, yung pala yung mag-a-adjust kayo, pakinggan nyo muna yung isa't isa. Or hayaan nyo muna yung isa't isa. In the middle of pandemic, na lumagluwag na, meron na si Kim na, Jay, kung gusto mo umalis, alis ka muna. Ako rin naman yung, alis lang ako, punta lang ako ng magdadagat lang ako, mabilis lang, magsusurf lang ako. Sige, go! So yun, importante yun pag sa mag-alibin, yung space. That's the most important, yes. Konting pagpag Hindi lang kahit na hindi nagli-live-in. Pinaka-importante sa isang relasyon. Totoo. Pinaka-importante yun. Kahit nga po magkaibigan. Yes. Anong nakita mo kay Kim at sinabi mo sa sarili mo na the one na siya? The right person in my life. Correct. Ano po? Na siya ang the one. Si Kim po ay pag nagbigay siya, hindi siya nagsasala. Hindi siya nagfi-filter ng kaya niyang ibigay. Pag nangailangan, mahal ka niya at kailangan mo ng something, so sobrahan pa niya yung ibibigay niya. Dahil para baka kailangan mo kasi ng mas sobra pa para ma-affirm yung sitwasyon. Ganon si Kim. Hindi ako nakaranas ng ganong girlfriend or partner in my entire life na all out, kaya niyang magsakripisyo or magbigay sa akin, tumulong, all out, na hindi nag-iisip. Sa dami na naging relasyon ko, lahat may filter kasi merong unahin din nila sarili nila, magtitira sa sarili nila. Hindi ko naman sinasabing sa ibang relasyon, lahat kailangan ganun, all out. Si Kim kasi kusa. So para gawin niya yon, meron akong, hindi ako makakahanap ng ganitong klaseng babae. Na very caring. Na very caring. Na ganun umunawa, ganun mag-isip, tapos matalino, maganda, talented. Malaking factor sa akin pag nakakatawa. Ano? Pag nakakatawa yung partner ko, napakalaking partner sa akin. Kasi komedyana rin siya. Paano kayo sa bahay? Sa totoo lang masira ulo si Kim sa akin. Sa totoo lang. Kung mas bully si Kim sa akin, mas yung prank. Kasi nga seryoso lang ako eh. Hindi kayo nagkakapikunan? Minsan, pero ngayon hindi na eh. Kasi seryoso lang ako, huli diba? na ninyo ang isa't isa. Oo. Minsan, di ba, sabi ko nga, nasa isang sulok lang ako. Pag nangulit na yon, wala na.
siya talaga yung mag-iisip ng mangungulit. Ganun talaga yung si Kim. Mm. Loko-loko yun eh. Gugas akong pinggan. Tapos hawak ko yung 2 pinggan. Bigla ako bara ng short. Tapos nakakanya ka, puro sabon ngayon yung kamay mo. Yung galing Kung hindi, Sinempo na naguhugas ka talaga ng pinggan. May ganong trip po si Kim. Oo, talagang ginugood time ka madalas. Madalas. Ikaw, sa kanya. Mas bihira eh. Mas bihira ako yung good time. Oo. Kasi siya sa tingin ko, ginagawa niya sa mga kapatid niya yun. Oo. Ako bihira. Pero, yung bungis-ngis siya. So, may mga times na magpapatawa lang ako na magpapatawa sa kanya. Kasi gusto ko lang nakikita siya tumatawa ng tumatawa. Tapos ang lakas niya tumawa. So, yun. Ganun yung banding namin minsan. Kaya kami nagtayo ng podcast eh. Kaya namin magtawanan at maggagawan sa isa't isa ng 1 oras, 2 oras. Ano ang, sa palagay mo, of course, marriage, and of course, baby or kid, yun na lang ang kulang sa inyo. Siyempre, kasama na yun sa pinaplano nyo in the future. Nag-put up kayo ng negosyo. Yes po. Okay, can you expound? Ang una namin negosyo, passion business, yung si Kim, sabi niya, pwede ba akong magtayo ng negosyo, tulungan mo ako? Sabi ko, sige, yan ba yan? Gumawa siya ng pet clothing line. Mahilig siya sa aso. Oh. So, meron kaming pet clothing line, Boopy Pet, Boopy-Pet, Boopy Pet. Yung mga clothes doon, may polo shirt, may dress. Oo. Design namin ni Kim yun. Wow. Hands-on kami sa lahat. Si Kim online? Online po. Okay. Yung website ng Boopy Pet, boopypet.com, si Kim ang gumawa ng website. Oh. Mano-mano, ginagawa niya yun. Mano-mano, ganun. Wow. Ako ang pumupunta si Divisoria, kasi batang Divisoria ako. Magpapanyula ako sa mukha, mag-shades lang ako. Bodega, tita. Oo. Karga ng tela, ganun. Kasi mura pag bodega ka kumuha kaysa sa bangketa eh. Oh, right. So ganun, yung negosyo namin. Tapos nagtayo kami ng MN Health and Wellness Corporation. Ano naman siya, health products. Meron kami ngayon mga slimming drink, slimming coffee, slimming chocolate. Meron kaming beauty drink din. Wow. Tapos early next year, may ilo-launch si Kim na bagong beauty line doon sa kumpanyang yon. Tapos may iba pa kaming partner sa business, may ilo-launch pa si Kim na isa. Ako naman may hawak ako na iba. So meron akong digital marketing, branding, and production company. Wow. Na hindi ko pa muna masyadong iaano kung ano siya. Kasi ongoing na siya, operational na siya, but we haven't launched it yet. So, makikita nyo na lang po sa social media namin pag nilaunch namin siya. Nakakatuwa naman kayong dalawa. Yes, lalo yung pandemic. This is already in preparation for your for the future, for all the plans. Yeah, all the plans. All the Kasi plans having a family, having kids, di ba? O, pinaghahandaan nyo na talaga. Opo. Kasi kami, parang pa lang na po kami, parang nagsisimula pa lang kami na nagiging artista. Naisip na rin namin na yun talaga yung dapat na mangyari pag artista ka. Pag pumalo yung karir mo at kumikita ka ng pera, magsimula ka ng negosyo para nare-replenish pa yung... Yes, correct. Habang gumagapang yung karir mo, may marketing power ka pa. Yes. Meron ka pang breads para pang puhunan. Yes. Tapos, negosyo ka lang ng negosyo, try mo lang try ko, mag-fail tong isa, at least lahat sinimulan mo na. Galing. Naisip na namin yun kasi nga, syempre, natuto rin po kami sa tulong ng mga kapatid sa industriya na nabigo, lumagpak, umangat, yung mga ganyan, natuto sa buhay. So, meron kami siyempre, ang pag-aartista, hindi natin sigurado kung kailan. Correct, totoo yun. Buti na lang may social media, pero diba? hindi pa rin natin sigurado. Hindi mo rin alam kung may trabaho ka ngayon, bukas wala, di ba? Opo. Kagaya ngayon, wala akong trabaho. Ngayong kasi araw nandito lang. ka eh. Kasi nandito ako. Kasi nandito ka. Kasama ka namin. Kasi diba? I don't treat this sa trabaho, tita. I treat tambay natin to, kwentuhan natin to eh. Nakashare natin ang ating mga viewers, di ba? Ganun yun. Kung i-rewind ang buhay mo, anong gusto mong balikan? Gusto ko pong
makapagtapos ng pag-aaral. Kasi gusto ko talaga yun eh. Posible pa yan. Posible pa yun. Yes, posible pa yan. I'm planning po. Kasi pares kami ni Kim. Yes. Tatawid lang namin yung schedule. Yes. Kasi, pero si Kim may course na siyang gusto balak pasukin. Ako rin may course na ako balak pasukin. Mensahe mo kay, una muna, sa mami mo muna. Para sa nanay ko, na laging nanonood ng mga ganito ko. Automatic yan si mama pag pinost ko. Magte-text pa saan si mama, na pag may palabas ka naman, para naman nakikita ko lahat ng gagawin mo. Para alam niya. Para alam niya. Oo. Lahat ng itong nilalabasan ko, pag kinukwento ko yung buhay natin, automatic, alam mo naman yun kung ano nangyari yun. Kaya ako laging kinukwento ko ano yung buhay natin dahil nire-ready na kita para sa mga pagbabago. Wow, di ba? At saka point, inspirasyon ito Oo. eh. Oo. Tsaka ano, you inspire people. yes, tsaka nanay, ang alam ng nanay ko, papasalamat ako sa iyo, mama, kasi naintindihan niya ako. Ang naging sistema ko po kasi sa buhay ko, instead na habang umuunlad ako, binubuhay ko ang pamilya ko. Ang ginawa ko, na naintindihan ng nanay ko, gawin mo muna yung kailangan mong gawin. Pag nandun ka na, saka mo kami kunin. Maraming salamat sa pag-intindi nun. Maraming salamat. Kasi ngayon, may babalik ko na. Tama yung naging proseso natin. And I love you. I'll see you. And of course, your dad. Shout out kay Papa. Maraming salamat din at hindi tayo naging hindi naging pangit yung relasyon natin. Okay? Hindi man tayo lagi nakikita. But of course, you're gonna be the one and only father to me. And babawi ako sa iyo soon dahil pare-pares na tayong tumatanda. And I'll see you. Of course, pupuntahan kita diyan. Kaso hindi ka na umiinom eh. So hindi na kita maya uminom. Pero I'll see you soon. And the one and only Kim Molina. Yes, para kay Kimi, my one and only. Thank you very much for adjusting para sa akin and for doing everything that you can to support me. Ganun din naman ako. I'll support you as much as I can and keep on dreaming. And I'll just take this chance to sabihin kay Kim na kasi of course meron ang parehas kasi kayong artista at parehas kayong may career, you still have doubts. Yes. With your career, individual career. Right, you know? right. Where will I go? What's next? Yes, Blah, yes. blah. May timeline of career. Blah, blah. Nag-pandemic kasi, ganyan. I just want you to know that even in the times of doubt, even in the times of uncertainty, and even if people doubt you and doesn't appreciate you, I will always put you to the pedestal because I know you're one of the greatest in the industry. Wow. I love you. And of course, yung mga dapat mong i-plug at saka pati Yes. podcast nyo. Yes. Go. Unang-una sa lahat, manood po tayo ng aking pelikula, my launching film. Ika nga natin, maraming salamat Viva Films. And ito, nakita nyo naman sa trailer kung ano yung flavor niya. Yes. Kulang pa yon. Pag napanood nyo to, I think magugustuhan nyo kung gusto nyo ng mga parang Dollhouse, Miracle in Cell No. 7, something like that. Yun na lang yung bibitawan ko sa inyo. Dramatic actor po rito si Jen, di ba? Thank you sa May iyak tiwala. ba? May iyak ang mga manonood, totoo. At maraming salamat sa nagtiwala sa akin. Manood po tayo October 11 in cinemas. Nationwide po yan. Please support po natin ang pelikulang Pilipino. And of course, you can follow me at Instagram, Twitter, Threads, TikTok at I am Jay Napoles. Follow nyo rin po at pakinggan nyo po ang aming podcast ni Kim, The Comfort Room, exclusively on Spotify, powered by Anchor. Ayan, at ano pa ba? Ang dami naming gustong gawin sa life eh. Projects pa. Ang dami pa. Of course, si Kim may pelikula siya. May pelikula siyang ginagawa with Empoy. O kailangan bumalik siya dito. Oo, di ba? kailangan pumunta si Kim dito. At ako may gagawin pa next. Comedy Island is still on Prime Video in 240 countries and territories Wow. worldwide. Wow. So, Comedy Island Hindi ka po. naman rich.
Oo. Ayun pa, Oo, di ba ma-reach rich? nyo pa. Oo, baka Reach na reach. Yan po. At meron pang next year. May mga sinut kami na for next year pa ipapalabas. So, thank you very much. Maraming salamat din po sa inyo. Tito. Mga Lodi, bago natin tapusin to, maraming salamat sa mga naniniwala, nagtitiwala, at patuloy na sumusuporta, hindi lang sa akin at pati kay Kim, sa industriya, lalo ngayon na napakadami na namin, may social media pa, para mapili nyo ako sa isa sa inyong hinahangaan, isa ng malaking blessing. Salamat po. Bago tayo magpaalam at bago kita pasalamatan, please allow me to thank my personal sponsors. Maraming salamat sa Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Dennis, Alvin, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Most View from Japan, Beauty Derm, Nutritech. Thank you so much, Jos de la Luna. Aficionado by Joel Cruz, Eres Beauty Care, Vanilla Skin Clinic at Robinson's Magnolia, Nessa Tomas Morato, Richie's Kitchen by Richie Ang, Ness Astilla Salon for my hair and makeup, Gandang Ricky Reyes, Chato Sugay Jimenez, Joffrey Jimenez, Bebot Santos of Colorete Clothing, Studio Manila, Manila Bulletin, maraming salamat, Bobby Ricantina, Primo Skin, Red Meat, and of course, sa aking bagong sponsor, Sendwave. Huwag niyo pong kakaligtaan ang aking promo code na Aster. And you will get $20. Thank you so much sa inyong mga kaibigan, sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo. Every Friday po yan, alas 12. Wow! Thank you! Wow! Thank you so much, anak. Thank you. Finally, natuloy tayong dalawa. And good luck to you. Good luck to Kim. Good luck to your career at sa inyong bagong tatag na business. Yes, thank you sa lahat. Thank you, Lord. With that, mga kaibigan, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. God bless us all. See you next time.